Hi there, it's me again mga kapatid. Sorry, medyo mabagal yung internet ko yata ngayon. I don't know why. Parang nagkakaroon ng delay. But anyway, so today, magbibigay lang tayo ng konting reaction dito sa sinabi ni Antivirus kay Pastor. So, magbibigay na lang ako sa inyo ng dalawang video kasi medyo mabagal yung internet ko. Hindi niya nakaka-capture maigi yung sa camera ko, tsaka baka yung boses ko madidelay din. So to cut it short na lang, bigyan ko na lang kayo ng dalawang video, yung reaction ni Mr. Real Talker at tsaka ni Boss Dada, na napakaganda ng reaction nila. Sapul na sapul dito si Virus na sobrang kakapalan ng mukha. Kumbaga yung pag-address niya ng makapal na mukha kay Pastor is para sa akin, yung sarili niya yung pinapatungkulan niya rito. So sa sobrang kakapala ng mukha niya, baka nga pati yung labaha o yung sandpaper hindi na kayang kaskasin yung pagmumukha niya. Kahit siguro paggamitan ng katamyan yung mukha nitong gagang ito, hindi na yan ninipis. Mas makapal pa yung mukha niya sa balat ng kalabaw. So eto i-discuss dito or basahin ito ni Mr. Real Talker. At ang kapal-kapal talaga ng mukha niyang si Pastor pa ang sasabihan niya. Sa totoo lang guys, ngayon pa lang makikita natin na super threatened na ito. Takot na tong si Risa. Kasi may pagkakataon yan na pag nanalo si Pastor, makikita talaga yan sila sa Senado. But for sure si Pastor naman masyado siyang magalang sa babae. Kaya kahit ganyan ang ginawa niyan kay Pastor, for sure naman si Pastor mapagpatawad siyang tao. Pero syempre tayo na mga sumusuporta kay Pastor tsaka sa KOJC, yung pinagagagawa nito kay Pastor, walang kapatawaran yung mga pinagagagawa niya yan. Alam mo, tumatanda na lang to na walang nagagawang maganda sa buhay niya. Kampo na to ng kadiliman tong babaeng to . So, let us just watch. Also, yan, napansin nyo guys, nag-i-stop. So, start na lang natin itong reaction ni Mr. Real Talker. Kinakabahan ka na ba, Risa Antiveros? Basahin natin. Apollo Kibuloy, magkaroon ka naman ng kaunting hiya. Para sa isang taong humaharap sa patong-patong na kaso, kabilang na ang human trafficking at child abuse, at nagtago pa nga sa batas, nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang iyong sarili sa taong bayan para maging mambabatas? Karapatan nga ng bawat isa sa ating tumakbo para maglingkod sa bayan. Pero nagtitiwala akong may sapat na kaalaman tayong mga Pilipino para gamitin natin ang ating karapatang pumili ng ating mga leader para hindi iboto si Kibuloy. Let us not elect lawbreakers as lawmakers. Char! Char! Sinabihan mo ba niyan si Jinggoy? Sinabihan mo ba niyan si Dilima? Sinabihan mo ba yan si Franz Castro? Atete! Takot ka Risa Antiveros. Isipin nyo na lang mga los, what if manalo talaga si Kibuloy? Magkikita-kita kayo sa Senado! Ay, nako, yan kasi ang problema sa inyo, Risa Antiveros pagkapartido nyo, di ba? At pag mga taong bias mo, hindi mo pupunain. Pero, si Kibuloy, gago! Hindi pa nga napatunayan ang mga kaso niya, tama? Pinagbabawalan mong tumakbo. Iba din, no? Pag si Dilima, pwede. Nakakulong na yun, ha? Tama. Pag si Kibuloy, hindi. Pag kay Jinggoy Estrada, okay, kasamahan mo pa. Sabihin mo, takot ka lang. So,
yun guys, yung kay Mr. Real Talker. Yung kay Boss Dada naman. Pakinggan natin yung naging reaction niya kay, kay Virus. Kay Pastor Apollo Kibuloy, ay Diyos ko po, eto umiiyak na yung isang sympathizer. Hayop na yan. O, kita nyo naman, umpisa pa lang, putain na si Risa Ontiveros, natatain na sa salawal. O, umpisa pa lang, si Risa Ontiveros, bumubula na bibig. Umpisa pa lang, si Risa Ontiveros, Diyos mio. Ay talaga naman. Oo, nauutot na. Umpisa pa lang, si Risa Ontiveros pumuputak na. Ang sabi niya, Apollo Kibuloy, magkaroon naman kayo ng konting hiya. Aba, Risa Ontiveros, ikaw nga walang hiya eh. Ikaw nga walang hiya eh, nandiyan ka eh. Tama. Ikaw nga may issue ka sa PhilHealth, nandiyan ka pa rin eh. Meron ka pang issue ng witness tampering, nandiyan ka pa rin eh. Oh, sabi niya para sa isang taong humaharap sa patong-patong na kasong kabilang ang human trafficking at child abuse. Utangin na ginamit mo pa yung child abuse, Risa Ontiveros. Para sa taong humaharap pa lang sa patong-patong na kaso, humaharap pa lang sa kaso. Ang kapal ng mukha mo, Risa. Imaginein mo, kaso pa lang, hindi pa napapatunayan na may kasalanan si pastor. Nanggagalaiti ka na, aba punyeta ka. Anong masasabi mo kay Franz Castro na hindi lang humarap sa patong-patong na kaso, na convict pa bilang child abuser? Aba, Risa Ontiveros, mahiya ka naman. Sitahin mo naman si Franz Castro na ang kapal ng muka. Guilty na sa pag-aabuso ng mga kabataan, tumakbo pa ng senador. Aba, mahiya ka naman, Risa. Sitahin mo naman, hayop ka. Oh, ano Risa, nakuryente ka. Unahin mo muna yung bakod ninyo. Yung bakuran ninyo mga anti-Duterte, ang baho-baho. Naninita na kayo ng bakuran ng KOJC, ang linis-linis. Sa sobrang linis nga ng KOJC, bawal kang pumasok doon dahil virus ka. Ay, sapul siya doon. Virus talaga. Magandang evening po sa pinakamalupit na joke pinakamalupit na bossing natin dyan sa Japan, si Virginia Puruya na nagjo-joke lang. Alam mo ba, Virginia Puruya, hindi ka lang mas maganda sa evening, mas mabango ka pa kay Risa Ontiveros. Mahiya ka, Risa Ontiveros, ang kapal ng balat mo. Puro bukbuk na nga yung mukha mo, ang arte-arte mo pa. Tangina na, judgmental ka pa. Sabi nga ni Nanay Morning Dew, Pastor, may the Almighty Father through His Son, Jesus Christ, grant your aspiration to be senator for the good of our beloved country. Actually, Nanay Morning Dew, it is not just Pastor Apollo Kibuloy's aspirations. It's also our aspiration. Ayan na, kaya Risa Ontiveros, mamatay ka sa inggit, gusto mo ngayon na. Oo, kahit bumula ang bibig mo, tumaas ang alta presyon mo at pumutok ang ugat mo sa utak. Ugat mo sa utak. O kahit tumutok pa yung wala kaming pake, hindi mo kayang pigilan yung inevitable. And the inevitability of a Pastor Kibuloy, a zero corruption, and ang leader ng mga magagaling na mapunta dyan sa Senado, baka sakaling ipag-pray over ka at maghimala siya, magkaroon ka ng utak at konsensya.
Kung si Franz Castro in love kay PRD, ito naman si Risa in love kay Pastor. Oy, Risa Ontiveros, 74 na si Pastor, mas makinis pa mukha niya sa'yo. Oy, Risa Ontiveros, hindi ka pa nakakatulong sa bayan. Yung mga pinamimigay mong kahon sa DSWD yun, hindi yun sa'yo, pera namin yun. Kapal ng mukha mo, baka kahit lupa sa paso, wala ka pang naidodonate, kupal ka. Si Pastor Apollo Kibuloy nakapag-donate na ng mga lupa, ikaw. Putang ina, dinodonate mo sa amin, walang kwenta mong yung mga walang kwenta mong opinion, hindi naman namin kailangan. Wisit. Ayan, ilagay nyo dyan sa comment section kung gaano kakupal si Risa. Bilis. Sabi nga ni Garsky, baka mas malaki pa yung na-kickback mo. Baka ha, hindi niya sinasabing totoo. Pero sabi ni Garsky, baka mas malaki pa yung na-kickback mo kaysa yung napunta sa tao. Zero corruption. Sampal sa mukha ni Risa Ontiveros yan eh. Wala daw ganyan sa Senado. Bawal daw yan. Ilagay nyo dyan kung gaano kayo kainis kay Risa para i-print ng SMNI tapos ipadala rin sa kanya. Sabi ni Diego Latido, dati puro bukbok ang mukha niyan. Nung hindi pa senador, bakit? Kuminis na ba? Hindi ko nga alam eh. Hindi magpaano to, pest control. Hindi ba? So Risa Ontiveros, pucha, sabi ko nga sa inyo, si Pastor Apollo Kibuloy, na-outshine niya lahat ng mga tumakbong mga kandidato sa pagkasenador. Alam niyo ba na lahat ng kumandidato sa pagkasenador, mga bossing, nawalan ng kinang. Alam niyo ba na bago mag-file ng COC si Pastor Apollo Kibuloy, alam niyo ba na bago ipasa ni Attorney Tolentino yung COC ni Pastor Apollo Kibuloy, ini-interview ng media si King Kong Pangilinan. Pinagkakaguluhan si King Kong. Tapos biglang tumayo yung spokesperson ng COMELEC, tapos in-announce niya, Pastor Apollo Kibuloy just filed his certificate of candidacy. Pucha, lahat ng tao nawala kay King Kong. Nawala kay Kiko Pangilinan, lahat ng tao napunta kay Doc Mark Marlon Rosete at saka dito kay Attorney Mark Tolentino. Biglang lahat ng media iniwanan siya, kaya umuwi na lang sila ni Sharon Cubeta. Hindi totoo yun. Totoo yun. So bigla daw napunta rito, tapos lahat ng atensyon nasa kanya na. Imaginein mo pati si Willie Revillamin nag-file ng COC nung araw na yun. Napakaraming mga senatoriables na nag-file ng COC. Pero simula pa kahapon hanggang ngayon, wala nang ibang senatoriable na pinag-uusapan kundi si Pastor Apollo Kibuloy. Yan si Pastor, rockstar. Dahil lang inom na akong tubig. Walang yung milk tito, nakakaubo. Ang lahat. Napansin sino ang lalakas ng mga senador, di ba? Sa sobrang lalakas ng mga senador, mga bossing, kahit isa sa kanila walang nakipag-usap. Kahit isa sa kanila wala nang pinag-usapan. Kahit isa sa kanila wala nang mga ini-interview ngayon. Ang laman ng balita puro si Pastor Apollo Kibuloy.
Unang araw pa lang, putya yan, binabanatan na kagad yung COC niya. Dapat daw i-disqualify. Bobo sila. Bobo sila. Yung partido na nakapirma dyan, alam nyo ba ito si Mark Tolentino? Presidente siya ng partido na yun. Kaya lang, hindi daw siya kinikilala di umano. Meron pang certificate na pinakita si Mark Tolentino na siya ang pinuno nung samahan na yan. Ngayon, kung ayaw nyo naman, putang ina nyo, diwag. Kasi pwede naman maging independent si pastor, mga gunggong. Kaya na namin ikampanya yung mga tarantado. Bakit? Sa tingin nyo, hingi ba ng pera sa inyo yung mga ulul? Mga kupal kayo, baka kayo pa nga ang binibigyan ni pastor ng pera eh. Kakapal ng mga mukha nyo. So kaya ni pastor kahit wala yung pirma ninyo, kahit na independent, kayang-kaya ni pastor yan. Buong Pilipinas ang mga ngampanya para kay Pastor Kibuloy. Ang balita nga ng ang balita nga ng ABS-CBN, dinis-own daw si pastor. Putang ina nyo, okay lang. Ano naman kung i-disown nyo si pastor? Niyayakap siya ng taong bayan. Sino ba yung kupal na partido na yan? Bahala kayo sa buhay nyo kung ayaw nyo, diwag. Kami nang bahala kay pastor. Alam mo partido ni pastor? Partido Banateros. Banateros Party. Ang party na walang tulugan. So makikita nyo, di ba? Buong araw ngayon, putya si pastor ang pinag-uusapan. Yung mga vlogger sa kabila, si pastor ang pinag-uusapan. Ang buong vlogging industry ng mga pro Duterte, si Pastor Kibuloy ang pinag-uusapan. Abay, putang ina, delikado kayo. Kaya naman, ang mga makakaliwa talaga namang simula na ng putang ina. Magsisimula pa lang kayo ng magsisimula pa lang kayo ng paninira nyo kay pastor, mga gago. Tagal-tagal nyo na sinisiraan si pastor, hindi nyo pa rin masira si pastor. So wag kayo mag-alala. Rizon Tiberos, ABS-CBN, 10 ng mga kulapo. 10 ng lahat ng mga gigil na gigil ngayon at kabang-kaba na, putya yan. Kabang-kaba na sa senatorial race at kami naman ay handang-handa na. Ngayon pa lang, nangangampanya na. Kaya nga pinagtatanong na namin yung Comelec kanina eh. Bawal po ba? Bawal po ba sa social media? Bawal po ba kaming mangkumbinsi na ng mga kamag-anak namin, kaibigan namin, pamilya ng kaibigan namin? Bawal po ba? Sabi nila, hindi. Therefore, starting today, yung ating assignment na bawat miyembro ng pamilya natin ay atin na pong i-convert yung number 1 sa kanilang pagkasenador. Ipalit na nila si pastor. Kaya nga talagang trending na trending ngayon, mga bossing, ang Pastor Apollo Kibuloy running for senator. Trending po yan, promise. Promise. Kabang-kaba sila. Imagine. Ang isang senatoriable na tumatakbo bilang senador, pumupunta po yan sa mga simbahan para lang po i-alok nila ang kanilang mga sarili. In the hopes na i-endorso sila nitong simbahan na ito at lahat ng mga miyembro ng simbahan na ito ay bumoto sa kanila. Lahat ng senador ganyan, hanggang presidente, hanggang kanino man. At lahat ng ito, umiikot kay Pastor Kibuloy, lahat ng mga ito. Pera lang dito kay Rizon Tiberos. Dahil wala namang may gusto sa kupal na yan. So lahat ng mga kandidato na yan, pumupunta yan sa mga matataas na mga leaders. Matataas na nga leaders pa. Sa mga leaders ng mga simbahan para ligawan at ialok yung mga sarili nila. Papaano ko masasabing si Pastor Apollo Kibuloy ay medyo may leverage? Kasi unang-una sa lahat, yung simbahan niya na may milyong miyembro
ay iniikutan ng mga senador para lang ligawan. Imaginein mo, lahat ng ito boboto kay Pastor Kibuloy. At bukod sa mga members niya, tayo pa ang mangliligaw sa ibang mga religious organization sa Pilipinas para isama si Pastor Apollo Kibuloy sa mga iboboto nila. Dahil gagawa si Pastor Apollo Kibuloy ng mga batas na poprotektahan yung kanilang pinakamamahal na mga simbahan. So, yun mga kapatid, yung susunod na ipapalabas ko or papakita ko, ito na yung interview now lang ni Attorney Mark, kung saan siya yung nag-file ng candidacy ni Pastor. And let us just watch it. I think medyo mahaba siya, pero maganda kasing malaman natin kung ano na yung nangyayari mula nung pagka-file ni Pastor ng COC. So, kasi nga 'di ba marami nga may mga gustong disqualify si Pastor. But anyway, meron ding interview si Labos Dada kanina or doon sa sa taga-Comelec, yung spokesperson ata nila na isang lawyer din. In-explain niya doon. Balikan niyo na lang yung video doon sa SMNI sa kapartner mo sa balita. Nandun yung segment ng Banateros. So, pwede nyo pong panoorin doon. So, ito, jump na tayo doon kay Attorney Mark ngayon, yung recently lang na interview niya with Admar and MJ ata, or Admar and Jade, kanina lang sa Pulso ng Bayan. Mayroon mang nabigla sa paghahain ng Certificate of Candidacy ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ ay hindi naman maikakaila ang pagbuhos ng suporta para sa kanya. Isa na dyan ang isang dating kilalang palace official. Kung ano ang kanyang komento sa pagtakbo ng butihing pastor, ating alamin sa report na ito ni Carlo de la Peña. Matapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador ng spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Kibuloy sa huling araw ng COC filing, ay hindi inaasahan ang pagdagsa ng mga nagpapahayag ng suporta para sa butihing pastor mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Para sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, hindi na mahirap para kay Pastor Apollo na mga panya dahil itong si Pastor, ang record niya speaks for itself. Ang kanyang ginawa sa kanyang sinasakupan ay nagpapakita ng isang malinis, matapat, matalino at makadiyos na serbisyo sa lugar niya. At gusto niyang i-expand ito sa pangkalawakan at sa buong kapuluan. Sa kabila ng mga batikos at maling akusasyong ibinabato kay Pastor Apollo, ay hindi maikakaila na kahit na hindi pa siya isang opisyal ng pamahalaan, ay marami na itong nagawang kabutihan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kabilang na dito ang pagpapaunlad ng pamumuhay ng mga indigenous people at mga mahihirap, pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga kabataan, maging ang pangangalaga sa kalikasan at higit sa lahat, ang pagtuturo at pangangaral ng mga salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng pagbabago sa bawat isa, maging kasapi man ng KOJC o hindi. Kaya naman kung magiging isang senador si Pastor Apollo, ay siya na ang magiging isang halimbawa para sa iba pang mga opisyal ng pamahalaan kung ano ang dapat na gawin ng isang lingkod bayan. Nakahalintulad din sa kung paano pinamunuan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bansa. Samantala may dagdag naman na payo ang dating palace official sa mga taga-suporta ng butihing pastor. Yun ang mga pabor kay Pastor, mga panya na kayo, mag-organize kayo ng mga grupo-grupo nyo sa inyong mga lugar. At yun. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Kasama natin ngayon via Zoom ang representative ng butihing pastor sa pag-file po ng kanyang Certificate of Candidacy. Walang iba kundi si Attorney Mark Tolentino. Kuya Mark, Attorney, magandang umaga si Admar sa MJ sa Pulso ng Bayan. Good day, MJ. Good day, Admar. At sa lahat po ng mga followers, mga televiewers ng SMNI. Yung kaibigan ninyo si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, ano po ang latest? Kasi pumapalag yung kabilang kampo sa partido na hindi daw nila authorize yung paghain ng COC ng ating butihing pastor. Actually, ano po ba ang clarification nyo dyan?
Actually, hindi totoo yan kasi we are the legitimate one. We have the latest certification from the COMELEC. Ako yung presidente ng Workers and Peasants Party. Yung chairman natin, Sir Roberto Pascual. Yung si Secretary General natin, si Eleuterio Tuason. And kumpleto tayo ng mga officials sa atin. Yung mga others, baka ibang grupo yan kasi ang gamit nilang partido, ang pangalan is Workers Party Philippines. Iba yon. Ang pangalan naman sa atin is Workers and Peasants Party. Ang naka-registered po sa COMELEC. But we already agreed last night with Boss Marlon na ang gagawin lang natin, mag-file lang baguhin lang natin ang COC ni Pastor na maging independent. So, para hindi naman ma-involve si Pastor Quiboloy sa intra-party dispute, kung may dispute man. Kasi yung iba dyan na they believe that sila yung legitimate. Wala naman siya papel. Sa atin naman, may papel, and we believe that we are legitimate. But of course, only the COMELEC can say that, kung sino ang legitimate. Kasi kung sabihin ko na ako, self-serving yan. Kung sabihin nila sila, self-serving din yan. So only the COMELEC can do that. But para naman hindi ma-involve si Pastor Quiboloy sa intra-party dispute, Pastor Quiboloy will run as an independent, but it doesn't mean na legitimate yung ibang grupo or it doesn't mean na tinanggap natin na ibang grupo na silang legitimate. And second, kahit na mag-independent si Pastor Quiboloy, yung kanyang advocacy will remain pro-labor, pro-poor, yung religious freedom, yung mga indigenous people, yung sa massive quality education, yung sa health, yung fast medical services. Yun ang focus ni Pastor Quiboloy aside sa more security sa religious freedom ng bawat Pilipino. When sa religious freedom, hindi lang yan for the KOJC, kundi lahat ng Pilipino, kahit ano pang relihiyon, makatoliko man yan, ma-protestante man yan, ma-iglesia man yan, ma-Muslim man yan, ma-Hindu man yan, ma-Baptist man yan, ano pa mga Buddhist man yan, all the Filipinos' right with respect to religious freedom should be given more protection because the state should respect holy grounds against state forces. Kuya Mark, attorney, may tanong si Esperanza Musico sa ating YouTube stream. Sabi niya, bakit hindi naman daw po sa pagpa-file, independent ang naging status ni Pastor at ba't daw dumaan pa sa partido? Anong masasabi niyo doon, sir? Actually, yung sa party, kasi ako yung official president ng party, sabi ko, nag-issue tayo ng CONA. This is for the party of the poor, party of the workers, party of the peasants. So okay to kasi I want to be a member. So naging member na si Pastor through me kasi I'm the president. So we accepted Pastor as a member of WPP. So hindi namin alam na may iba palang grupo yan na kasi yung ibang grupo na salita, ibang pangalan yan. Workers Party Philippines. So sa amin naman is Workers and Peasants Party na naka-registered sa COMELEC. So para walang gulo naman, para hindi naman masama, we can amend naman, we can request the COMELEC to amend it to make Pastor Quiboloy as an independent candidate for senator. But it doesn't mean na tinalakyuran ni Pastor yung advocacy na pro-labor, pro-peasants, pro-poor. And second, it doesn't mean na yung mga ibang grupo na Workers Party Philippines, kung ano man sila, it doesn't mean na hindi na sila pwedeng tanggapin. They are also welcome to support Pastor, to support the advocacy of Pastor para sa Pilipinas. Sabi ko nga, ang pagtakbo ni Pastor is for God, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. So kahit sino man yan, sabihin nila sila yung Workers Party Philippines, they're welcome to support Pastor. Or kung sino man yan, walang partido, or independent, mga neutral na mga tao, all welcome to support Pastor Quiboloy. Kasi ang pagtakbo ni Pastor, hindi ito para sa kanya. Para ito sa Pilipinas, na baguhin natin ang Pilipinas, para ito sa Pilipinas na mayroon tayong senador na
na handang makinig sa boses ng ordinaryong Pilipino. So ibig sabihin si Pastor Quiboloy, siya ang maging boses ng ordinaryong Pilipino doon po sa Senado. So everybody shall be welcome. So hindi issue yung mga sinong legitimate, sinong not na legitimate. Yes, we issued CONA for Pastor because we believe, Pastor, na yung advocacy ng Workers and Peasants Party mapataguyod ni Pastor Quiboloy kung maging senador siya. But kung hindi man, kasi may ibang nagsabi na ibang grupo sila pero hindi naman masama si Pastor sa mga ganyan, we opted na Pastor will run as an independent, but tuloy ang advocacy ni Pastor Quiboloy na pro-poor, pro-peasants, pro-labor, pro-IP, and pro-Filipino and God-centered legislative platform. So, masasabi po ba ninyo, Kuya Mark, na nagkaroon ng maling assumption yung nagko-comment na sinisita nila yung filing ng COC ni Pastor? They assume that they are the legitimate. So unfair naman yan sa COMELEC kasi pinangunahan nila ang COMELEC, which wala naman silang papel na ipinakita na sila ang official. Tayo may pinakita. In fact, pinadala ko kagabi kay Carlo that we have the certificate from the COMELEC that I am the president of COMELEC. So nandun yun. So that's why, in good faith, I believe that we are the legitimate one. So we issued the CONA in favor of Pastor and we accepted Pastor as the legitimate member of Workers and Peasants Party. Kasi naniwala kami na yung advocacy ng Workers and Peasants Party pwedeng prakihin, suportaran, ipataguyod ni Pastor Quiboloy sa kanyang legislative agenda as a senator. Attorney, magandang umaga, may buntag. May buntag. Kumbaga, sumatotal, kahit na merong ganitong issue, hindi ito makakahadlang sa kandidatura ni Pastor. Considering, di ba, kahit nga doon sa mga nakalipas na halalan na merong idiniklarang nuisance candidate ang COMELEC na nagpasaklolo sa Korte Suprema, nanalo pa sila doon sa Korte Suprema. Ang problema nga lang ay hindi na sila na ilathala doon sa sa mismong balota, kaya hindi talaga sila nakasama sa eleksyon. Parang wala nang sabi nga ng COMELEC din, pinakabago nilang mga pronouncement na wala na yan doon sa saan ka, na partido, yung financial capacity mo, kung mag-ano ka, kung ikaw ba hindi kilala or kilalang kilala, wala na doon kasi nga ilang beses nang natalo ang COMELEC dyan, ng mga naghain ng mga idineklara nilang nuisance candidate. So, ibig sabihin, sa kabila nito, tuloy na tuloy at hindi apektado ang kandidatura ng butihing pastor. Tuloy na tuloy as an independent party, independent candidate. Kasi bakit independent? Kasi si Pastor Quiboloy maging guest candidate sa ibang mga partido. So welcome siya, may nang-invite sa kanya na maging guest candidate sa mga ibang partido, which we are still on the process of may proseso pa yan to be a guest candidate, but I'm sure na dami nang-invite ni Pastor Quiboloy na maging guest candidate sa mga mas malaking mga political parties. And second, if you check naman yung ibang grupo, nag-issue sila ng mga CONA, yung mga nuisance candidate ang in-issuehan nila ng CONA. So makita mo naman na who is the legitimate one. We only issued one senator na may capacity to win, may capacity to run the campaign nationwide, and that is Pastor Apollo Quiboloy. Yung issue naman ng nagpakilalang Workers Party Philippines, yung mga nuisance candidate dati na palaging tumatakbo every year, yun ang issue nila na CONA. So makita naman natin na we are the legitimate one, but hindi ko pwede sabihin yan because that will be self-serving on our part. Ay ko din sabihin na hindi sila legitimate kasi baka masaktan sila, and only the COMELEC has the authority to say who is the legitimate one. So that's why yung ibang grupo in fact, tumawag sa akin kagabi yung kanilang official na they are negotiating and they are contemplating of issuing a statement accepting Pastor Quiboloy as the official candidate then. So, sabi ko, yes, they are all welcome to support Pastor Quiboloy, but Pastor Quiboloy will run as an independent para at least welcome siya sa lahat ng partido. Kung sino man gusto mong suporta sa kanya, welcome lahat na susuporta kay Pastor Quiboloy. May isang senador din na hindi pa siguro na briefing or hindi pa siguro alam kung ano yung batas, Attorney Mark, patungkol dito sa
sino lang ba ang pwede or hindi ba pwedeng tumakbo ang butihing pastor dahil siya'y nakadetine sa kasalukuyan? Maaari niyo po ba siyang lecturean ba ang tawag dyan? Seminar, attorney. To be a senator, you must know, number one, actually, hindi kailangan ng batas. Hindi kailangan ng abogado maging senador. Kailangan lang na may sentido común ka. Yun lang. Kung may sentido común ka na sinong qualified, paano mahalin ang bayan, paano mo gampanan ang yung obligasyon bilang senador, yun ang kailangan to be a senator. So, to be a senator, age qualification, enough si Pastor Quiboloy. Residency, may qualification si Pastor Quiboloy. Yung tinatawag na citizenship, may qualification si Pastor Quiboloy. Able to read and write, is more than able to read and write. He is a very well-versed with respect to the Bible, with respect to the philosophy of man, with respect to God's words. Very well-versed si Pastor Quiboloy. And wala naman nakalagay doon na si Pastor Quiboloy, kung may mga argument, may mga allegations man laban sa kanya, that's still a pending case. There's a pending case pa yan. So it's not yet final, it's not yet executory, it's still pending on trial pa nga eh. And sabi nga natin sa ligang batas, Pastor Quiboloy is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. It means walang obligasyon si Pastor Quiboloy na ipapatunayan ang kanyang sarili na inosente siya, because the law or the Constitution itself presumes Pastor Quiboloy as an innocent person. And lastly, may nagtatanong sa akin, paano mag-campaign si Pastor Quiboloy that is detained? Sabi ko, hindi kailangan ni Pastor Quiboloy ng mga kumpanya. Ang taong bayan mismo ang mag-campaign for him. So yun ang gagawin natin. And lastly, the mere fact na nagtumakbo si Pastor Quiboloy is very optimistic na malapit na siyang lalabas. Kasi based sa mga allegations sa kanya na matagal na na-dismiss, na buhay lang, I don't know bakit ang buhay yan, maybe because of politics, yun. Doon yun ang mga allegations na wala namang basihan. So that's why he's very optimistic na ma-acquit siya sa mga kaso. That's why he's running for senator, because he believes and ready to serve the Filipino people as the senator of the Republic of the Philippines. Attorney Mark, kamusta po si Pastor sa last po ninyong pag-uusap? And may we know when po? Yes. Alam mo ba, sa last na pag-uusap, hawak niya yung phone niya. Bawal kami magdala ng picture o magdala ng cellphone. So imagine namin itong kamay ko, sabi ko, Pastor, smile. Dinan, pak, smile, Pastor. Para imagine namin na pinicture namin si Pastor na nakahawak ng phone niya, and he's very happy, he's very excited, and very handa. Ready na sa campaign, anong strategy, anong gagawin natin for the campaign, paano tayo mag-organize tayo, magtulungan tayo, mga volunteers, kailangan natin tawagan ng mga volunteers, i-organize natin mga volunteers. Yun pa din usapan namin. Pastor, pwede na tayo mag-start, hindi mag-campaign, but magpakilala sa yung ibang mga sulok ng bansa na hindi ka pa nakilala. Yes, kilala na ang pangalan ni Pastor, but as a person, baka hindi pa lahat na nakakilala, so pakilala natin, lalo na yung ibang mga media na may mga bias na mga pinagsasabi, so kailangan natin i-counter yun, yung mga bias na media. And lastly, yes, KOJC mga members will vote for you. Kailangan natin lumabas sa KOJC na mag-campaign, kasi ang KOJC members, they will all support for you, they will all vote for you, they will campaign for you. Ang gagawin natin, sa labas ng KOJC, doon tayo magkampanya para makuha natin 10 ni Pastor Quiboloy. Si Pastor Quiboloy will be the #1 senator in 2025. Attorney Mark, malaking unifying factor ang butihing pastor sa lahat po ng faith institutions dito sa bansa. Lalo po't ang kanya pong #1 sa legislative agenda ay magkaroon ng batas protecting the hallowed grounds ng lahat po ng mga simbahan dito po sa Pilipinas. Yes, meron na po bang nag-contact ng mga religious institutions sa kampo, nagpapaabot ng mensahe at felicitation sa butihing pastor na tamang-tama at timely yung kanyang isinusulong na panukalang batas?
Dami ng mga bishops ay doon sa ibang mga reliyon tumatawag sa akin, gusto ako ma-meet. So dami nang lumalapit sa atin kasi I don't know bakit ako yung nilapitan. I'm just a representative of Pastor Kibuloy filing the COC, but dami nang lumalapit sa atin na mag-volunteer. So may mga bishops sa mga simbahan na gusto nila na yung kanilang simbahan makatulong for Pastor Kibuloy. May mga youth sectors na tumatawag sa atin, yung dating mga kasamahan natin sa politika nung 2022 elections, willing to volunteer for Pastor Kibuloy. So ang dami nang gustong mag-start daw. So they're very excited to campaign, to support, to help organize the Pastor Apollo Kibuloy for Senator movement or the Pastor Apollo Kibuloy volunteer organization. Dami nang gusto mag-organize niyan. And they want lang na ma-recognize sila sa grupo natin that they are supporting Pastor Kibuloy for Senator. Okay, Mark, based po sa yung experience doon po sa facility kung nasan si Pastor ngayon, kamusta yung mga pulis na nakapaligid sa kanya, yung mga nagbabantay? Kasi yung mga pulis na yun, meron ding paniniwala sa Dakilang Ama. Meron din yan mga simbahan na pinupuntahan tuwing linggo at paniniwala. Ang sinusulong po ni Pastor ay para din po sa mga pulis. Hindi lang sa mga pulis, para po sa mga taga-AFP, lahat natin mga Pilipino dahil tayo po bilang bansa, bilang tao, bilang Pilipino, ay matindi po ang ating paniniwala sa Dakilang Ama. In fairness naman sa mga pulis nandoon, mababait yung mga pulis doon. And I think natutuwa sila nung nalaman nila na si Pastor Kibuloy ay tatakbong senador sa ating bansa. So, the more happy sila, walang special treatment si Pastor doon. I have to clarify it. Walang special treatment. But yung pakikitungo ng mga pulis sa kanya, parang lalong gumanda, lalo silang bumait kay Pastor. So, in fairness naman sa mga pulis na nagbantay sa kanya, sobrang bait nila ni Pastor Kibuloy. Kuya Mark, ano po ang mensahe ninyo, sir, sa ating pong mga kababayan ngayong pong umaga? Sa lahat po ng mga kababayan natin sa SMNI, sa KOJC, or outside SMNI, outside KOJC, magtulungan tayo. We need to organize. We need to help Pastor Kibuloy na sana may taguyod niya yung kanyang mga advocacy bilang isang senador sa buong Pilipinas. Hindi kaya ni Pastor kung siya lang mag-isa or yung KOJC lang. Kailangan natin na magtulungan. Hindi lang natin iboto si Pastor. Kung hindi, kailangan natin siyang ikampanya. Kasi pag ikampanya natin sila, one KOJC member should campaign at least 10, 20. Pag kuha na 20 votes, 30 votes, that's more than enough for Pastor Kibuloy to win this election. Because kung manalo si Pastor Kibuloy, hindi victory yan ni Pastor Kibuloy. Victory yan ng bawat Pilipino. Victory yan ng bawat ordinaryong Pilipino. Kasi may boses na po tayo doon po sa Senado. Kasi si Pastor Kibuloy, hindi lang boses ng mga ordinaryong Pilipino sa Senado, handa po siyang makinig sa lahat po ng ordinaryong Pilipino. Madaling lapitan at mapagmahal sa ordinaryong Pilipino, lalo na sa mga IPs, sa mga masa, sa mga peasants, at saka sa mga workers. Maraming salamat, Attorney Mark Tolentino, sa inyong pong pahayag ngayong umaga. Thank you, sir.